Sa cliff naman na ito, may nakita uli siyang butas. Isang tusok pa lang niya, lumabas na ang pugita. Nakuha niya agad nito ng ganun lang kasimple. Suminyas pa siya sa akin na okay ang lahat. Nakakuha rin kami sa wakas ng malaki. Ngunit ang di ko inaasahan, uugaliin uli niya ang kanyang ginagawa. Pakakawalan ito para muling sibatin. Na makawalang pugita, tumalilis ito na napakabilis palayo sa kanya. Unan niyang tira, hindi tumama. Mabuti na lamang at nakuha sa pangalawa. Ang akala ko ay tapos na. Hindi pa rin pala. Muli itong pakakawalan para muling sibatin. Ngunit dito nag-ibang istorya. Tumalilis ang pugita, napakabilis na parang torpedo, palayo sa kanya, patungo doon sa malaking bato. Hanggang di niya ito naabutan, sinibat niya at maaring di na natamaan. Paglutang niya, iniwanan niya kanyang pana doon sa loob ng bato. Pinuntahan niya sa kabila, subalit di na niya nakita roon. Morning. So are you guys cooking the breakfast? This is Toby, my buddy. He is the guy catching the octopus, and this guy is really excellent in catching octopus. So you will see later on how this guy can catch octopus easily. His name is Toby. Okay, go. His children, his wife, and the house. Banana, the land. Hello, you gonna go? Huh? Maybe 2 o'clock. Mangin mo ka tao dito. Yang mangi mo kita. Finish. Ya because nga bring some mangi for lunch. Mga. Yeah, no. 12 o'clock. We doing the tank, mobile tank. After that one, mangi mo kita for lunch. I didn't come back. Okay, let's go. Okay. Guys, pupunta na po kami sa area na aming pagdadrivean sa airport po. Sa Santos Airport tawagin. So gusto pa lang, alauna lang kami mabalik na. Kung ilang oras na kami magdadrive, tingnan natin kung gaano karami ang mahuhuli namin pugit ng ngayong araw. Yung lugar namin ng mga kababayan. Po yung lugar na aming niladive ngayong araw. Napakagandang lugar po ito. Okay. Hirap ako dito sa kanya kasi hindi makaintindi ng English. So trying hard ako na salita ng local nila salita para
maintindihan niya ako. Okay guys, see you later sa tubig. Nawa mag-enjoy kayo manood sa video na ito. Marami po kaming pugita na uhulihin ngayong araw, so samahan niyo po kami. Nagumpisa ang aming lakbay sa malabong tubig. Hindi gaano maaninag ang mga corals, mabuhangin na mistulang may sandy storm na nangyayari sa ilalim ng dagat. Ang unang sisid ni Toby, mayroon agad siyang nakita. Isang lungga na maaaring may laman, kung kaya inihanda niya ang kanyang sibat at binalikan ito. Lumapit naman ako para tingnan kung ano ang kanyang gagawin. Nakita ko nga tinutusok-tusok niya ang butas. Maya't maya pa, nailabas na niya ang laman nito. Isang pugita na di gaano kalakihan. Suminya siya sa akin kung okay lang bang kunin ang ganong laki. Pinayagan ko. Agad niya itong pinatay sa pamamagitan ng pagkagat nito sa ulo. Muli pa siyang sumisid para tingnan ng ilalim kung mayroon pa siyang makikitang butas. Muli pa nga siyang sumisid dahil may nakita siyang malaking butas, ngunit wala itong laman. Nalingat lamang akong saglit at nang makita ko siya pabalik na sa akin, may daladalang pugita. Sa pagkakataong ito, medyo malaki ang kanyang huli. Nakuhaan niya sa may kalalimang 35 o 40 pi ang lalim. Ngunit itong si Toby ay may kakaibang ugali. Kapag malaki ang kanyang huli, muli niya itong pinakakawalan para muling sibatin. At saka pa lamang niya ito papatayin sa pamamagitan ng pagkagat nito sa muscle sa ilalim ng mata o ibabaw ng tuka. Yang pagitan ng muscle na yan sa mata at saka ibabaw ng tuka ang critical na bahagi ng pugita. Kapag kaya ng sinaksak o kinagat, agad itong namamatay at hindi na nakapanlaban pa. Nagpatuloy lamang ang aming lakbay. Maya't maya pa, may nakita siyang isang isda. Sinabi niya mahaba raw. Itinuro niya sa akin kung saan ito naroroon. Pinuntahan ko naman, subalit bago pa ako mag-drop, umalis na ang isda doon sa kanyang kinalalagyan. Sinundan ko lamang ito dahil alam kong hihinto rin ito sa bandang unahan. At doon nga sa may mga 35 to 40 uli ang lalim, 40 pie, nakahinto na siya doon sa isang bato. Pinakiramdaman ko muna kung aalis. At nang makita ko hindi naman umalis, doon pa lamang ako nag-umpisang bumaba. Nang malapit na ako sa perimeter, sinipat ko na. Maswerte at tinamaan naman. Doon ko lang nakita na ang aking nahuli, isang uri pala ng lapu-lapu na kung tawagin sa English, high spine or high fin grouper.
Lumalaki lamang ito hanggang sa 2 pi ang haba. Nagpatuloy pa rin kami sa aming lakbay at bigla ko nakita si Toby na bumababa. Nilapitan ko naman siya para uling tingnan ang kanyang gagawin. Tinutusok-tusok niya ang butas na kagaya ng kaugalian niya. Maya't maya pa nga, nalabas na niya ang laman. Di ganong kalaki ang pugita uli. Dito may napansin na ako kay Toby. Nagtataka ako kung paano niya nagagawang sumisid at dumapa sa sahig ng dagat na walang pabigat sa katawan. Nagagawa niyang huminto sa gitna ng tubig at lumutang ng ganun-ganun lang na walang pabigat sa katawan. Nakagaya ng ginagamit ng mga ordinaryong diver, kasama na ako dyan, na kinakailangan ko pa ng tingga or lead na isinisinturon para lamang lumubog. Dahil sa dagat napakalakas ng buoyancy. At yun nga ang hindi ko maintindihan kay Toby. Nagawin naman ako sa berdeng halaman na ito, na kung tawagin sa English, watercress algae. Isa itong uri ng halaman na nagbibigay ng maraming volume o kontribusyon sa mga dalampasigan ng mga flakes ng buhangin. Kaya ang tawag ko rito sandmaker, dahil napakalakas niyan mag-contribute ng mga buhangin sa karagatan. Yung berdeng halaman na ito kapag ka namamatay ay namumuti. At doon pa lamang sila nagiging buhangin kapag sila ay puti na. Isa rin ito sa mga halamang nakakatulong sa mga isda, lalong-lalo na sa mga parrot fishes. Dahil doon sa kanila nagtatago. Hindi sila gaano makita kapag nagtatago sa damuhang ito. Ang bahaging ito ay mga puti na, maaaring isang araw, mga buhangin ng mga ito sa dalampasigan. Ang staghorn coral naman ito, napakaganda rin ng tubo. Isa rin ito sa nagpoprotekta sa mga malilit na isda mula sa mga predators. Nung nilapitan ko, nawala ang mga laman dito. At muli din naman nagbalikan pagkalipas ng ilang saglit. Si Toby naman ay sinisipat kung saan siya papupunta. Dati na rin kami nagawi sa lugar na ito dati. Mga ilang buwan na rin na nakakalipas. Marami kaming nahuli sa mga panahong iyon. Iwan ko lang sa mga sandaling ito kung makakahuli kami ng katulad din ng nahuli namin nung araw. May sinipat siyang butas, siguro walang laman, kung kaya din niya ito binalikan pagkatapos niyang lumutang. Nagpatuloy lamang kami sa aming lakbay. Ang munting bulang kristal naman na ito, ang akala ko noon ay isang perlas. Subalit hindi ito perlas. Isa itong uri ng algae na tumutubo kung saan-saan lamang. Ilang saglit pa, may nakita si Toby na butas. Sinabi niya may laman ito, sapagkat may mga batong nakatambak rito. Makikilala ang butas na pugita na may laman kapag ito ay tinambakan ng mga bato na hindi dapat naroroon. Dahil itinatakip ito ng pugita para itago ang kanilang sarili. Marami itong kinuha na tuboy at inumpisan niya itong saksakin. At habang sinasalaksak niya ng kanyang sibat, lumabas na kaagad ang mga galamay ng nasa loob. Hanggang tuluyan niya itong makuha. Agad niya itong pinatay sa pamamagitan ng malakas na pagkagat dito. Ang ugali ni Toby sa pagpatay ng pugita ang hindi ko kayang gayahin, sapagkat ang lansa ng pugita ay hindi ko magustuhan. Ang slimy algae nito na nasa katawan ay sobrang lansa.
Patuloy lamang akong bumubuntot-buntot sa kanya. May kalabuan pa rin ang tubig. Hanggang magawi kami sa isang lugar na mayroon uling butas. Maraming butas ang lugar na ito. Subalit mangilan-ngilan lamang ang may laman. Pagkatapos niyang linisin, inumpisan niya itong tusukin. Mayat maya pa nga, lumalabas na ang laman nito hanggang sa tulo niyang nakuha. Pinagigilan niya ito kapag pinapatay ang kanyang huli. Sinusundan ko lamang siya at hindi gaano maaninag sa kalayuan sapagkat sa buhangin na nakahalo sa tubig. Patuloy lamang kami sa paghahanap. At mayat maya pa nga, nakita ko na naman siyang may inuurirat. Isa uling lungga. Subalit iniwan niya ito sapagkat walang laman. Ilang saglit pa, mayroon ulit siyang nakita. At dahil masikip, kinakailangan niyang sirain ang bungangan nito. Siguro maluwang sa ilalim ng kural kung kaya hindi niya mapalabas ang nasa loob. Ang butas ng pugita kapag walang exit hole, ilang tusok lamang ni Toby, agad nang nakukuha ang laman. Ngunit kakaibang isang ito, kung kaya iniwan na lamang niya. Nagpatuloy lamang kami sa aming paghahanap. Hanggang magawi kami sa isang lugar na mayroon uling laman. Masikip na butas, kung kaya kailangan uli niyang sirain ang bukana gamit ang kanyang sibat. Kumuha pa siya ng bato para gamitin pansira sa bungangan nito. Ang gawaing ito hindi maganda, lalong-lalo na kung ang isang lugar ay maraming pating, sapagkat ang pating naaakit sa pagukpok o ingay o vibration na nangyayari sa ilalim ng tubig, lalong-lalo na kung ginagawa ito ng tao. Nag-iimbestiga kagad sila dahil para sa kanila iyan ay pagkain. Kaya habang ginagawa ni Toby ang bagay na ganyan, lumilingaling ako, baka sakali may dumating. Patuloy lamang siya sa pagsira ng bukana ng butas. At nang magkasya na kanyang kamay, inumpisan niya itong linisin. At doon pa lamang niya inumpisang tusok-tusukin ang butas.
Maya't maya pa nga, lumalabas ng unang galamay ng pugita. Hanggang sa tuluyan niya itong makuha. Agad naman niya itong pinatay. Minsan pa, muli nakakita siya ng isang lungga. Maraming uri ang lungga ng pugita. Mayroong mga nakatambak na bato sa bukana nito at nakatakip. Mayroon naman wala. Ang lahat ng iyan, alam kilatisin ni Tubi. Si Tubi kilala sa kanilang lugar bilang isang hinyo sa panguhuli ng octopus, o kaya tinawag ko siya na octopus genius. Marami na rin siyang nabahagi na ng kanyang kaalaman. Isa na ako doon. Naging estudyante na rin ako niya dati, kung kaya natuto rin akong humanap o manghuli ng pugita sa parehong paraan. Hindi ko nga lang siya matulungan ngayon dahil kinailangan kong idokumento o i-record ang kanyang ginagawa. Nakaugalayan niya na kapag may huli siya, binabaliktad ang ulo. Tinatapon niya ang mga laman loob sapagkat hindi ito tinatanggap sa palengke. Mulit-muli pa, sandali lamang niya natusok ang butas na ito. Nakuha na niya ang laman. Sa bintahan ng pugita sa lugar na ito, $4 per pound. At sa 1 kilo may 2.2 pounds. So bali lumalabas lamang na $8 mahigit ang 1 kilo. Malaking halaga na rin para sa isang katulad ni Tubi. Yun nga lang, hindi maibibinta ang pugita kung may lamang loob. Kabawasan rin sa timbang ang mga laman loob na naitatapon. Dito may nakita kaming malaking butas at sa loob napakalaki ng pugita na nananahan. Hirap si Tubi hilahin ang kanyang sibat kapag napupuluputan ng galamay. Natuwa ako dahil sabi ko, kauna-unahan din nating huli ito na malaki. Nagpatuloy lamang si Tubi sa pagsalaksak dito, subalit hindi talaga lumalabas. Maaring nakaiskapo na ito doon sa malalim na bahagi ng kural. Ang kural makikita na sa ibabaw na solido o walang butas, pero sa kaloob-looban nito may mga sections ito, mga kuweba o mga butas na maaring takasan ng isda o pugita mula sa kanilang mga predators. At iyon ang nangyayari ngayon. Ang pugitang aming inuhuli ay nakaiskapo na sa ibang seksyon. Dinukot pa ito ni Tubi, subalit di niya maapuhap doon. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naisipan niyang gamitin ang alambre sa kanyang bewang para tusukin o abutin ang lugar na hindi makaya ng kanyang sibat. Ngunit wala ring nangyari sa kanyang punyagi. Ayaw sumuko ni Tubi sapagkat malaki nga naman ang nasa loob. Sinubukan pa niyang sirain ang bunganga ng butas gamit ang kanyang sibat para magkasya ng tuluyan ang buong braso niya.
Nanghinayang siya sa kanyang nakita. Hindi niya akalain na makakatakas ito. Subalit ano man ang gawin niya, wala na talaga doon ang kanyang hinuhuli. Kaya wala kaming magawa kundi iwanan na lamang ang butas na ito, na maaari sa pagbalik namin sunod mayroon na uli laman. Nagawi kami sa isang sinkhole na napaiikutan ng mga cliff. Malabo pa rin ang tubig, di pa rin maaninag ang ilalim. Doon bigla ko nakita si Toby na may binubunot. Isa palang pugita na nakita niya sa ibabaw, sinibat niya at binunot. Nagpatuloy lamang kami sa aming langoy. Marami na ding pugita na nakasinturon sa kanyang biwang. Sa cliff naman na ito, may nakita uli siyang butas. Isang tusok pa lang niya, lumabas na ang pugita. Nakuha niya agad nito, ng ganun lang kasimple. Suminyas pa siya sa akin na okay ang lahat. Nakakuha rin kami sa wakas ng malaki. Ngunit ang di ko inaasahan, uugaliin uli niya ang kanyang ginagawa. Pakakawalan ito para muling sibatin. Na makawalang pugita, tumalilis ito na napakabilis palayo sa kanya. Una niyang tira, hindi tumama. Mabuti na lamang at nakuha sa pangalawa. Ang akala ko ay tapos na. Hindi pa rin pala. Muli itong pakakawalan para muling sibatin. Ngunit dito nag-ibang istorya. Tumalilis ang pugita, napakabilis na parang torpedo, palayo sa kanya, patungo doon sa malaking bato. Hanggang di niya ito naabutan, sinibat niya, at maaring di na natamaan. Paglutang niya, iniwanan niya kanyang pana doon sa loob ng bato. Pinuntahan niya sa kabila, subalit di na niya nakita roon. Nagpabalik-balik siya sa paghahanap dito. Paikot-ikot. Subalit, hindi na niya ito makita. Nakaramdam na rin ako ng panghihinayang. Pera na sana na wala pa. Ganun pa man, ayaw ito sukuan ni Toby. Nagpatuloy lamang siya sa paikot-ikot paghahanap dito. Napapansin ko rin ang kanyang sinturong isda at pugita. Medyo marami na din ang kanyang pugita. Masyurte at sa lagoon lamang kami nagdadive at hindi sa ocean side. Dahil ang ugaling ito ng mga Micronesian ay hindi rin maganda, kung kaya nagkakaroon ng maraming shark attack dahil dito. Inaatake ng pating yung isda sa kanilang biwang. Nadadamay lamang sila. Sa mga sandaling ito, nagpasya akong sisirin ang ilalim na pinasukan ng pugita para tingnan kung naroon pa ba yan o wala na. Pagdating ko sa ilalim, may nakita ko nakaputol ng galamay
ng pugita na aming hinuhuli. Nagtaka ako kung bakit naroon yan, kung ano bang nangyari. Naisip ko kinain ng palos. Pero kung kakainin ng palos, bakit kailangan pang itira ang kaputol ng galamay na ito? Ganun pa man, kinuha ko iyan para ipakita kay Toby. Si Toby naman na nakikita ko, abala pa rin sa paikot-ikot niya doon sa ilalim ng bato. Hinahanap ang pugita. Paglutang niya, tinawag ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang kaputol ng galamay. Sinabi ko sa kanya na ang pugitang hinahanap mo ay kinain ng palos at iyan na lamang itinira sa iyo. Kaya tigilan mo na ang paghahanap. Sinabihan ko rin siya na sa susunod wag na niyang gawin ang kanyang ginawa ngayon. Sayang ang mga huli. Nakita ko kay Toby ang panghihinayang. Subalit wala talaga magawa dahil tuluyan nga nakawala na yung pugita. Nagpatuloy lamang kami para muli pang manghanap. Dito nagkaroon ako ng munting panauhin sa harapan ng aking kamera. Isang dilaw na isda, na mumunting isda na may band na itim, kamag-anak ng talakitok. Nakakatuwang tingnan, lumalangoy-langoy sa harapan ng aking kamera. Mulit-muli pa, nakita ko si Toby sumisisid. May pinupuntirya at maya't maya pa sinibat na niya. Sinabi niya sa akin, patay. Nilapitan ko naman para makita kung ano iyan. At nung iangat niya, isang ang pugita na stone shot. Noon ko lang na-realize na hindi lang pala sa isda nangyayari ang stone shot. Pati rin pala sa pugita kapag ito tinamaan sa critical na bahagi nito. Iyon na nga sa ilalim ng mata o ibabaw ng tuka. Yung puno ng galamay na yan, yung muscle na yan, ang kanilang kahinaan. Hindi sila basta-basta namamatay sa pagsaksak sa ulo. Subalit dun sa lugar na yan, di na sila nakakagalaw pa. Mulit-muli pa, may nakita na naman siyang target. Pinuntahan niya sapagkat nagtago ito. Sinabi niya sa akin na naroon lang sa loob. Paglapit ko sa kanya, itinuro niya kung saan ito makikita. Doon sa bato na maliit. Bumaba siya para ito hulihin. Lumapit naman ako para tingnan ang kanyang gagawin. Ilang saglit pa ng kanyang pagtusok dito, nailabas na niya ito ng buo. Ganun lang kasimple, ganun kadali. Mistulan na si Tubing may palda ng mga pugita. Marami na siyang huli. Hindi ko lang alam kung ilan. Medyo mabigat na rin lumangoy kapag ganito na ang iyong sinturon. Ang lapu-lapong kanyang nahuli ay nadukwang niya sa ilalim ng bato gamit lamang ang kanyang sibat. Sa puntong ito ng aming paghuhuli, sinabi niya sa akin di na niya kaya magpatuloy. Masakit na daw ang kanyang ulo. Kaya sinabi ko sa kanya, gumilid na tayo para umuwi na. Hanggang dito na lamang po mga kapatid ang videong ito. Salamat po sa panonood ninyo. Nawa, suportahan ninyo ang channel na ito. Mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po ang mga videos. Click nyo na rin po ang notification bell
pindutin nyo po yung all para manatili po kayong updated sa mga susunod pang mga uploads. Marami pong salamat mga kapatid. Bayan, nahuli namin. Ilang braso tapos yung isa naman yung pinanaw kanina na unang nakita namin. Hindi gano'ng kalaki yan yung mga octopus namin. Kita namin sa atin. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piraso. Tapos nakawala yung isa kasi kinain ng palos. Kinain ng palos, hindi na namin na-recover yung isang kalamay na lang yung nakita ako. So sa loob ng 2 oras namin paghuhuli, mayroon kaming huling 2 pulita at saka ay 11 na pulita sa 2 napulabo. So okay na rin, hindi na masama. Ayun, lululan ko na rito sa dalawang puli. Tanghalian muna kami dahil alauna na ng hapon. Okay, mangimo ka ta. Anin, we go. So, hindi na rin masama.